Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. Okay, so let us just honor our subscribers. They are now 6,300. Oops, teka lang ha. Wait lang, 6,000. Wait lang, 6,344 subscribers. Thank you so much, guys. No? And if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much, guys. All right. Grabe, iinit na po mga usaping politika no dito sa ating bansa. Okay, so ang ano po natin, pag-uusapan po natin ngayon ay with regards to yung kay ano no, dating presidente GMA, no, Gloria Macapagal Arroyo na ngayon ay congresswoman ng Pampanga. Okay? Siya po ay isang ano no, uh, dati po siyang senador, congresswoman, ay dati po siya senador, naging vice presidente, naging presidente po natin. Okay? At titulo po ng ating pag-uusapan ngayon, Hello Garci, nilaglag na si Digong, tumampi na kay Speaker Martin. Nawad pa ka. Speaker Martin, no? Romualdez. Bakit nga po siya kumampi? Dahil po, ito po si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay napakatalino nito. No? Isang ekonomista ito. Okay? Talagang sikat pa din naman sa Pampanga at sa mga karating buok ng Pampanga, syempre. Naalala ko pa nga nung eleksyon, siya po ang nagtaas ng kamay kay Bongbong Marcos. Kaya po talaga sobrang nanalo dyan sa Pampanga at Central Luzon si Bongbong Marcos at Inday Sara Duterte. Okay? Kaya lang, nagpakalat po ng manifesto na ilalabas po sa Lunes yata o nilabas na no, ng Kongreso. At doon po, nakapirma si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Bakit kaya? Bakit po kaya siya pumirma doon? Hindi siya pumunta doon sa Davao. Dahil maalala niyo po, no? Nandun po si dating Speaker Alvarez. Okay? Nandun po yun, si dating Speaker Alvarez. Okay? O, ano po ba? Bakit po ba? Diba? Kasi po, bago po naging Speaker of the House, si Gloria Macapagal Arroyo, ay si Alvarez muna po ang naging Speaker. Okay? Tandaan niyo po yan, ha? Okay. Pagkatapos po noon, naging ano na po, after po niya, si Velasco na, no? Si Velasco na po. After po natapos ang term ni Gloria Macapagal Arroyo, yung second half ay ang daw po doon ay si Cayetano, tapos Velasco. Yan. Cayetano, Velasco na. Okay? Ganun po. Eh, syempre, kaaway niya yung ano yung Speaker Alvarez di ba? Dati Speaker Alvarez. Eh, bakit siya pupunta doon? Pero ito, mautak to talaga. Magaling talaga to, no? Hello Garcia, di ba? Nalagpasan niya yon, yung scandal na yon, nung panahon niya, no? Ang galing, no? Actually, yung nagpayo yata sa kanya noon, na ano, ay si Frank Drilon, no? Sinunod niya yon, pero para pumalpak yata, pero ngayon, pero ang nag-strategize siya, no? Hindi, si GMA ay isang political survivor. Okay, tandaan po natin yan, ha. Magaling po na tao yan, political survivor. Pero hindi ko po sinasabing malinis. Pero yung sinasabi po natin, political survivor si Madam GMA. Nakita ko na po yan, kalit na tao pero napakagaling po yan. Okay, talaga iba pong mga nakakasalamuha niya, naminit niya, talagang compose pa rin naman si Madam GMA. Katulad ngayon, di ba? Hindi po siya nagpanic kahit na nung na-demote siya bilang from senior deputy speaker to deputy speaker. Hindi po siya nagpanic. Okay lang, ba? Dinay lang naman niya, no? Tapos after nun, nagkaroon ng demotion ulit, no? From deputy speaker naging ordinaryong congresswoman na lang, no? Sige. Pero hindi pa rin siya nagpanic, no? Nung ano nga ang tag dito nung bagong Pilipinas, no? Na launching, nandun siya. No? Pero hindi ibig sabihin naman nun ay totally kumakampi siya sa gobyerno. Pero nandun siya para magbigay ng suporta kay Bongbong Marcos at saka sa gobyerno na rin, no? And then, ano pa? Ngayon, di ba? Natatandaan ko nung unang nagpapirma ng manifesto ang Kongreso, kaya po siya na-demote dahil po, no? Noong una po siya na-demote dahil po pamamalitang
magkukudita siya, no? Magkukudita siya na siya ang papalit bilang Speaker of the House. Parang nililigawan niya ang buong Kongreso para siya ay ipalit doon. Chismis lang naman daw yun, sabi niya. Di ba? Cool na cool. So, yung pangalawang demotion niya, dahil po hindi po siya nakapirma. Dalawa po sila ni Trump, no? Hindi po siya nakapirma doon sa manifesto na sumusuporta, no, kay Speaker Romualdez at that time. Kaya po siya na-demote bilang no, nawala po sa kanya yung deputy speakership, no? And then of course, naging congresswoman, ordinary yung congresswoman na siya. Pero effective naman, di ba? Tapos, ayun po, di ba? Nung sabi niya, nung pangalawang yung pangalawang devotion niya, hindi siya nakapirma dahil nasa ibang bansa siya. Okay. Ngayon, nandito na siya, okay? Lumabas yung manifesto na yon, pumirma na siya. So anong ibig sabihin nun? Na parang nilaglag na niya si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pwede naman, si Ukap yata hindi siya pumirma doon. Okay? Pwede namang sabihin na hindi siya pipirma doon. Pero pumirma siya, ibig nagkahulugan nun, anong kahulugan nun? Ibig sabihin, sumusuporta siya sa pamahalaan ng Bongbong Marcos. Okay, ganun po yun. At saka siguro nakikita rin po ng dating Pangulo na pabaksak na po ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Eh bakit? Bakit ka pa, ikaw ay aktibong politiko, okay? Bakit ka pa pupunta dun sa babaksak ng politiko, di ba? Pero hindi rin maganda na talaga totally iwanan mo. Hindi po natin alam ang laro ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at Congresswoman ngayon ng Pampanga. Okay? Sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka naman para naman we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much, guys. I love you all.